Hello mga kamix, good afternoon. Ayan. So, itong sasakyan na to mga kamix, ito si Big Body. Ito yung laging nandito sa vlog ko. No? Kung napapansin niyo to na lagi kong ginagawa ito. So, kasi old model na ito mga kamix. 1994 model ito. 16 valve siya, AFI. So, ikikwento ko na din sa inyo kung paano siya nabili namin. Tapos, kung magkano ang halaga. So, dati hindi pa siya ganito. Medyo marami pa kong ginawa nito para gumanda siya. No, kasi nabili namin to. So, actually sa partner ko, sa tatay niya to, hindi to sa akin talaga. So, pinahiram lang to sa amin pang service namin, no. So, nabili to ng halagang 85k. So, ayan. 85k ang bili nito, mga kamix. O, cash. So, pang third owner na yung papa ng partner ko. So, napunta to sa amin. So, dati kasi hindi pa ako gaanong marunong sa mga sira-sira, mga ganun. So, yung nagbinta nito, may kasama din namang mekaniko. So, kaso lang, sadyang may mekaniko talaga na mapanglamang yung manluloko ba, kung baga. Hindi ko nilalahat na mekaniko na ganun kasi nung pinadrive test to sa akin kasi mga kamix, medyo may naramdaman akong hindi maganda. Yung manubila niya nagbabibrate, gumaganyan. Tapos pag nililiko mo siya, lumalagotok-lagotok sa ilalim. So ang sabi ko, ayosin. Sabi niya, ublong daw ang gulong. So, pag ublong ang gulong, hindi po ganun. So, yun, sa madaling salita, forward tayo. Nabili to sa halagang 85k. So, ayun na. Mas malaki pa yung gastos namin nito mga kamix kaysa pagbili. No, kaya kung bibili man tayo ng old model na car, katulad nito, so, kukuha tayo ng mekaniko na mapagkatiwalaan. At yung marunong talaga. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung loob. So ayan, pasensya na kayo, medyo kalat. So ito yung loob niya. Ayan. So buksan natin yung hood. So sa bagay, palagi nyo na ito nakikita kasi palagi naman to sa vlog ko. So yung makina niya mga kamix, ayan. So yung makina niya mga kamix, hindi pa siya ganyan dati. So ako na lang yung nagpapaganda. So marami akong ginawa dito para mapatino siya. Kasi wala siya sa timing. Wala siya sa malakas sa gas, nanginginig ang makina. So marami akong ginawa diyan para lang maayos ko siya, mapatino ko. Tapos yun nga ang sinabi ko na pag bibili tayo ng mga sikanhan, kailangan natin ng mekaniko na mapagkatiwalaan, yung talagang kasi ang halaga na nito sa ngayon, hindi ako sure, mga 70 siguro, mga ganyan. So mga na to, napunta to sa amin 2016. So ilang years na to sa amin, matagal-tagal na din, si 2023 ngayon. Sa taon na yun, marami kami nagastos nito mga kamix. Biruin mo, umabot kami nito ng siguro mahigit may mga 130 siguro ang nagastos namin nito lahat. Para lang gumanda siya. Marami kasing piyesa na pinalitan sa pangilalim, lahat ng pangilalim pinalitan. Tapos may time na sinasabi na computer box, na hindi naman computer box. Malaki din yung binayaran namin. So mapagsamantalang mekaniko, nandyan yan, hindi maiwasan. So hindi ko po nilalahat ng mekaniko. Ayan, shout out sa mga mekaniko na matitino naman. Napagastos kami doon, sinasabing computer box na ayos na nung binyahe, bigla na naman namatay sa daan. Ang problema pala yung fuel pump, pag nagtagal hindi na siya gumagana. So yun ang problema, hindi computer box. So nayari kami doon, malaki din yung binayaran namin, nayari. Dumating yung time mga kamix, ito dito ko siya nilalagay. Ito, nilagay ko siya dito,
ng umaga. So pag umaga kasi dito mainitan, nililipat ko siya doon sa likod, doon banda. Nung ilipat ko na din siya, mga 10:30 na ng umaga, ayaw na niyang umistart, puro na lang siya redondo. So ngayon, tumawag kami ng mekaniko. Tapos walang supply ng kuryente, so hindi ito mapaandar. So sinasabing distributor, ito, bumili kami ng buo. Ayan, 6,000 plus ang bili namin ng distributor na buo. So nasalpakan ng bagong distributor, wala pa rin kuryente. Pinadala ko sa shop. So ayun, nung napunta to sa shop, tumawag sa amin yung mekaniko na ibababa daw yung makina kasi low compression, ayaw na daw umandar. Yun ang sabi. So may kakilala din naman ako mekaniko. Tinawagan ko siya na ayaw daw umandar, ibababa yung makina kasi nag low compression. So sabi ng mekaniko ko na pag nag low compression yung sasakyan, aandar pa rin yun pero iba na, manginginig, magbubuga ng usok na kung ano man. So aandar pa rin. So ang nangyari, pinuntahan namin sa shop. Ayan, nababa na nga yung makina. Kung madaling salita, forward tayo, na-overhaul siya. So ayan, na-overhaul siya. Gumastos kami lahat nito ng 50k. Ayan, 50k. Napalitan ng connecting rod, connecting bearing, piston ring, lahat dyan. Kasi sabi niya, kinalakalawang na daw yung piston ring. Ayan, itong radiator, bago na din to. Ang halaga nito, 7k. So maraming napalitan. Yun, maraming gastos sa mga lumang sasakyan. Pero kung may mekaniko naman na hindi mapagsamantala, hindi ka makapagastos ng malaki. Kung ano lang yung dapat yung sira sana, yun ang gagawin. Kasi, di ba, walang kuryente lang na lumabas eh. Tapos naabot sa pagbaba ng makina. So parang malayo na yata yun sa katotohanan, di ba? Pero yan na nga sabi ko, pag bumili tayo ng mga old model, so sa mga gustong bumili, yan, magdala kayo ng mekaniko. Yan, check up nyo lahat yung mga dapat check up. So totally, actually yung pintura niya, yan, mula nung nabili namin to, hindi ko pa napinturahan kasi wala tayong budget, may kamahalan. So ayan, sinishare ko lang sa inyo si Buddy. Nabili ng 85k, gumastos ng halos 140. Yan, papunta na doon kasi marami kami nagastos nito. Lahat-lahat. So ilang beses na tumirik sa daan. Pero ngayon okay na siya. Mula nung palagi akong nanonood ng mga upload na mga video ng mga mekaniko, mga tutorial. So sinitings ko to. Ito, dati kasi itong ICB valve niya, ayan, nakapatayan. So binuksan ko siya, bumili ako ng bago, surplus. Ayan, bumili ako kasi sira na yung ICB valve nito. Tinakpan yung butas doon sa loob. So bumili ako nito. Ayun, tapos ito nilinis ko na yung throttle body. Itong TPS, ayan, dapat may settings to ng maayos, yung ng hangin, para maganda yung hindi maano sa gas. So ayun, bali itong sasakyan na itong mga kamix, nandyan to lagi sa vlog ko kasi pag nagpapalit ako ng mga parts nito, so binablog ko siya. Yung mga paggagawa ko nito, natutunan ko din yan sa aking mga papanood sa mga videos, no? Natututo lang din ako sa YouTube. Ayan, sa YouTube lang ako nag-aaral pagdating sa mga pag-ayos-ayos. So kasi lagi na siya dito sa vlog ko, so sinishare ko na lang din sa inyo. Nabili ng 85k, gumastos ng 130 to 140 ang gastos. So di ba? Kung pinagsama sana yon, medyo magandang sasakyan na, hindi na siya ganito. Ito pala ay 1994 model. 1994 model siya. 16 valve AFI. Yan, may computer box na yan. So sa takbo, wala ka namang hanapin kasi kayang-kaya pa naman yung makipagsabayan. So sa hatawan, hahataw din yan. So ayan lang mga kamix, sinishare ko lang. Masasabi ko lang sa mga makapanood nito, kung gusto nyo bumili ng mga old model,
kumuha kayo ng mekaniko na mapagkatiwalaan, yung magsasabi sa inyo ng totoo, para hindi kayo mabudol. Kasi I think yung mekaniko na yon may porsyento yata doon sa kabila. Sa parang gano'n ang pagkaintindi ko. Kasi nag-away kami, sabi niya oblong. Ang nangyari, rack end, yung rack pinion, binaba, pati yung tie rod, lahat yan pinalitan. So nangyari kami doon dahil sira. Sira lahat yon. May tagas yung rack and pinion. Yung rack and pinion niya may tagas, yung rack end niya pinalitan, tie rod, lahat dyan. So yun, hanggang dito na lang tayo mga kamix. Ayan si Buddy, laging model sa aking vlog. So ayun lang, sharing is caring. Bye bye, thank you for watching.